kay Sara Duterte kasi wala silang kandidato na pwedeng tumumba sa mga Duterte. Kung ma-impeach sila si Sara, andan pa si Inday. Ay, si Inday. Kasi alam ko gagawin talaga dyan si Baste. Then ako na. Duterte na ako eh. Magpapa-change name ako. Marlica Bitag Duterte na, di ba? Ang dami ko ng pangalan. But seriously speaking, mga kababayan. Ang bilat ni Lisa papasukan ng lusong. Alam niyo yung lusong? Yung hawak-hawak ni virus kanina. Imagine niyo yung lusong malagay sa bilat ni Satanas. Sabi ni Mia Poche, State of the Laway and Sipon 2026. Hello, hi mga palangga. So nagbabalik tayo dahil meron na namang drama itong ayun, medyo nagahang tayo, no? Patuloy siguro natin to. May nagahang. Okay. Nagahang na ba tayo? Nakahang. Alright. So mga kababayan, ngayong araw na ito, itong si Virus daw ay nag-submit ng reklamo sa NBI patungkol dito sa kadyutahang death threat niya. Right? So, ano ba sabi natin dyan? Banta sa pagsilid sa garapon kay Virus. Di ba, ang press release ni Virus, you know, itong si Bukbukin ang Feslak, si Salamat Kaayo Duroy, Alpot Duroy. Sa mga kababayan, dahil nga 0.01% at walang nakakakilala sa kanya, kundi ang kapwa niya salot sa lipunan. Right? Dapat sinama natin si Trillanes na isang buang. Ito gaga. Uy, gaga. Nagpapanggap ka na may death threat ka. Okay? Sino ang gugurgur sa'yo? Ulitin natin mga kababayan, sino magsisilid sa kanya sa garapon? Sabi niya, hindi dapat maging normal sa atin ang pagbabanta sa buhay ng ating kapwa. Walang nagbabanta sa iyo. Right? Nagdiwang lang kami dahil yung ulaga mong atakdog. Sa kakasabi niya na si PRRD ay magurgur, ay tilagay sa garapon. Dahil ang author niyan, si Trillanes, si Trililing, I think in some point, nabanggit ni Trillanes, you know, sa kanyang mga mga patutsyada na, you know, baka si PRRD ay umuwi ng hindi ko lang hanapin nyo ngayon, you know, allegedly si Trillanes ay may mga kaputahang kasinungaling. Well, alam naman sinungaling si Trillanes, yung talawa na yan. Ngayon, okay, ang sabi niya, marami ang tahasang nagbabanta na susunod daw ako. Gaga. 0.01% ka lang. Alam nyo, mga kababayan, yes, Sara, Kaluwing, alam mo ang ginagawa nila, ngayon nangangampanya-ngampanya na sila, di ba? Meron silang dramang Riza na. In preparation, na magpe-presidente daw ang bruhang Akarigkigon. Ang mukha mo, Riza, Virus, talagang mukhang inatake ka ng virus sa mga kasinungalingan mo. Ganun yung pagmumukha mo. Sino ngani ang gugurgur sa imo? Hindi ka gani kilala sa tao. Ngani. 0.01, hinayupa ka. Mga kababayan, ano yan? Pa-victim. Public stunt para magamit niya yung mga fake news na yan para baka sakaling magkaroon siya ng 0.02. From 0.01%, yan na baka sakaling may 0.01 siya na ma-achieve sa kanyang public stunt na kunyari, you know, may ano siya, may, ang tawag dyan, may death threat siya. At gusto daw siyang igurgurin. Siya na raw ang isusunod. Di ba? Mga palangga, natignan ko yung mga article dito.
Feeling biktima ka ngayon, girl. Oh, no? Mukha kang yawa. Okay, tingnan dito. Sabi niya, ang tsura nito daw, gagagaga ang ano. Ito ba yun? Titignan natin. Oh. Okay, girls. Mga palangga. Oh. Oh, sino magtsatsaga sa mukhang yan na parang kinagat ng tuko? Hoy, gaga! Sino magtsatsaga sa yung gurgurin ka? Tignan mo, oh, filtered pa yan, oh. Ang itsura mo, para ka nakakain ng juto dyan, oh. Ay, hindi pala, parang hindi pa. Parang titikim ka pala ng juto sa ngangabels mo. Di ba? Mukhang kakagatin mo yung juto ni Liamas dyan, ah. Di mo, nakanganga ka pa? Ano yan? Sabi niya, hindi dapat maging normal sa atin ang pagbabanta. Okay? Yan ang balita. Hanap pa tayo ng isang article. Parang, though, oops, ba't nawala ako? Daw kagid bala virus ang juto mo. Oh. Ay nako, ito pang sabi niya kasi mga palanggingging. Alright? Alright. Ngayon, nagdrama siya, no? Na siya ay may magsisilid nga sa kanya sa garapon. Kung merong fabricated cases, meron ding fabricated narrative. Gawa-gawa mo lang yan. Oh. Sige nga, Abi. Oh. Gawa-gawa mo lang yung katarantaduhan mo. Yung mukhang yan, may mag-i-interest. Yeah, directores, pa-famous ka, girl. Hoy, Lola, pa-famous ka. Para ano, makunyari, makakadagdag boto. Makakadagdag boto. Tapos anong gagawin nyo ngayon? Papakalat kayo ng signo ng naglalagay ka sa sako? Ay, sa sako ba? Ilalagay ka sa garapong hinayupa ka? Now, mga kababayan, patignan natin yung statement. Dahil nagpakalat si virus na kunyari may gugurgur daw sa kanya. Teka, di ba kahapon, virus, okay? Death threat. Kahapon, nagdadakdak siya. Okay? Ayan, no? NBI to investigate death threat of virus. Okay, dahil nga dito sa okay, okay. Wala bang? Tapos sabi ng isa, Diyos ko, si nanay, niyakap pa talaga ang taong may dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Alright? Nagtatanong lang naman si Dean, meron pa lang si Dean sinabi. Dean Chase, wala bang kukontrata para kay Senator Virus nang matapos na? Ano ba yung kontrata? Hindi naman specific. Tingnan natin si Dean. Meron pala si Dean. Alam mo, Virus, okay. Ano ba sinabi niya? Oy, Virus, hindi ka mananalo bilang isang presidente, mag-finger ka na lang. Like you always do. Okay, yun pala yung sinabi ni Dean. But ganun pa man, nakakatawa. I don't know kung baka fabricated yun, ano? Okay. Tanong lang naman ni Dean, ikaw, Virus, kailan kaya? Alam mo, maraming ibig sabihin nun. Kailan ka kaya malalagay sa garapon? Kailan ka kaya mabuang? Kailan ka kaya mag-finger? Diba? So ngayon, mga kababayan, dahil dyan sa kanyang kasinungalingan, na, okay, tingnan natin to. Ulitin natin, mga kababayan, ang sinasabing pagbabanta, wala bang kukontrata para kay senator nang matapos na ang borikatan nito? Oh. Ano ang kaso diyan? Wala bang kukontrata? Nagtatanong lang naman siya eh. Wala bang kukontrata? Wala bang kukontratang gugurgurin? Oh, pwede naman wala bang kukontrata para iyutin siya? Para matapos na yung kaborikatan niya at namasihan siya? Pwedeng ganun. Ang hirap sa inyo, pikon na pikon kayo, mga yawa kayo. Ayun pala yung sabi ni Dean. Ito pakita nga natin to. Ang palangga.
Ayan, sabi niya din, wala bang kukontrata para kay, nang matapos ng kaborikatan niya, nagtatanong siya. Pero ako marami ako interpretation dyan. Kasi, hindi naman niya kilala yung tao. O maraming kukontrata para mag-giyot-giyot. O pwede naman, dapat ang sinabi ni din dito, hindi ba kukontratain si Llamas para sundutin siya? Pwedeng ganon, di ba? Pwedeng ganon, mga palangga. Kaso lang, teka, hanap pa tayo. Itong si Virus, gagamit pa sila ngayon ng pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Teka, bago ang lahat. Ulitin natin to. Okay? Okay. So, kung may death threat daw siya na raw isusunod. Pero ngayon, kung saan-saan na nagpupunta. Di ba? Nagpa-speech ang gaga, nagbiga-biga, kung ano-ano mga kaletsyan niya. Alright? Nagbiga-biga, nagpa-cute-cute. Hanapin natin yung death threat, ha. Okay. I-analyze ulit natin. Okay. July 22. Salamat sa riding in tandem. Balikan natin to. Alright? Yan daw, sinabi daw niya sa NBI. Salamat sa riding in tandem. Ngayon, ka lang tumama dahil nga doon sa pagkakagorgor doon sa Impacta. Ayan, walang kukontrata. Pinost niya pala to. Wala bang kukontrata? Nagtatanong lang naman. Ayan, si Sundalong Kanin, nagpaplano na sila sila at si Hunti Virus. Masyado nilang siniseryoso itong mga ganito, mga kababayan. Deserve siya dyan. Alright. Sino naman? Susunod ka. Nabasa na natin nakaraan. So ngayon, dahil dyan, ang sabi nito ito. May death threat daw siya, pero puro kadyutan yung mga kaletsyan niyang ginagawa. Ayan, nasa Batangas. Takot daw siya, pero ang daming engagement ng bruwa. Ngayon, ayan, may pa ng halo-halo. Ayan, bayo-bayo. Bayo mo yan sa giti mo. Sa bilat mo yan. Wasak yan. Pag yan ang binayo sa'yo. Ayan, gawin mo ng kwento. Ayan, dapat binayo mo yan sa kipailabo mo, nang makatikim ka naman. Makatikim ka ng bayo. So, mga kababayan, eto na ngayon. Papasok tayo dito. Ito na ngayon ang sabi ni... Mga death threat Risa. So, ano po yung pwedeng gawin ng Senate para sa kanya? Yeah. Kausap ko si Sen. Risa kanina at sabi ko nga sa kanya na of course mag-ingat at maglatag ng precautionary measures. At sabi ko sa kanya kung ano ang pwedeng provide ng Senate, security or intelligence o ano man, magsabi lang siya. Wow! Okay, teka lang, sorry. So kung ano daw mai-provide ng Senate. Okay? So pera na naman ng bayan? Sabi ko yung mga ganitong mga death threats, seryosohin. Huwag ibaliwala dahil hindi natin alam. At kasama talaga sa trabaho natin. So sabi ko, pwede ang Senate mag-provide ng tulong at ng security kung kakailangan. Pwede pa dagdagan po yung security niya? Dagdagan yung security niya. We can also link with the PNP para magpadala ng additional security. So, tuloy-tuloy yung pag-uusap namin ni Senator Risa para masigurado na safe siya. Pero nag-request po. Hindi pa nga na-validate. At saka doon lang sa message na yon, mga picture, mga message ng netizen, death threat pa kaagad, magpo-provide na sila ng security at pera na naman ng taong bayan. Samantala, yung tungkol doon sa mga pagkain ng prosecution at ng depensa, kailangan pa daw aprobahan, chuchu-chuchu. Pero dito sa kasinungalingan ni Virus na siya daw ang isusunod na, ay gagastos na naman kayo. Agad-agad, mga kababayan. Dahil sa political stunt ni Virus, dahil nga sa 0.001, negative to the, actually hindi lang to 0.01 eh. Ewan ko sino nag-ano dyan. Diba? Gusto niya magpapansin. Gusto niyang pag-usapan yung kanyang kabigaan. Salamat kaayo, Duroy. Ang buto ni Llamas, Duroy. Ngiwi, oryak mo. Di ba? Si Winnie Monzon nagsabi niyan na may relasyon sila. Well, deserve nila yung isa't isa. Pareho silang mga
Parang mga nget pa. Pakinggan natin. Si San Risa ng additional. Kanina hindi naman. I think meron din siyang, I'm sure may sarili siyang security protocol. So, pag-uusapan namin. Tama ka dyan, ano? Icon Park, yung kay Robin, napatawad lang niya. Correct. Dahil yung mga netizen, hindi naman nila yun siniseryoso yung mga ganyan. Na, susunod ka na. Di ba? Kahit naman tayo, sana mamatay na yung kapitbahay kung si virus. Kasi puro kademonyohan yung ginagawa niya sa Senate. Di ba? Hindi lang naman ito yung mga netizen nagagad kasi dahil sa out of galit nila sa mga ginagawa na kahayupan nitong mga maletagang. Tapos ngayon gagastos ng Senado, mga kababayan. Hindi gastos ng Senado, gagastos kayo. Sino ang mag-i-interest sa buhay mo? Tama, isang magandang ehemplo si Senator Robin Padilla. Pinatawad niya yung nagsabi na siya ay gugurgurin. As we go along, no? Ang maganda naman na report na ito sa NBI, will also coordinate with NBI kung anong magandang gawin. But ang aming priority, maprotektahan lahat ng senators, no? At seryosohin yung mga ganitong death threats. Of course, nag-worry kayo kay San Yeah, Risa. of course. Kasi nung Nag-worry, of course. Nag-worry daw. Nag-worry, sabi ko, ano ito mga kababayan? Gusto lang magpapansin. Okay? Gusto lang niyang para kunwari, pag-usapan siya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Samantala, sabi nga ni Palangga, si Senator Robin Padilla, kung ano din ang mga kalokohan na, kung ano-ano mga sinasabi. Ano to? Okay. Titignan ko tong mga death threat na to. Alright? Ano ba yung eksaktong sinabi sa kanya? Hindi ko mahanap dito. Okay. Okay. Ito ba yan? Hinahanap ko yung, pinatawad niya na yun pati yung pinagtatrabaho. Nabasa ko yun noong nakaraan tungkol sa ang dami naman post niya. Okay? So, pinatawad niya yung babaeng yon na nagsabing, nag-wish din sa kanya na magorgor siya for whatever reason. Alam naman natin na yung netizen talaga, whether pulawan ka, bangagan ka, ay may mga wishful thinking sila. Pero bakit? Okay? Bakit pag sabi ko nga, virus, bakit hindi ka umalma nung gusto ng atakdog nyo na ilagay sa garapon si PRRD hayop ka? Tapos ngayon gagastos ang taong bayan dahil feelinggera ka lang, sabi nga ni Barkadahan. Feelinggera ka lang, gusto mo lang na pag-isipan mo lang, gumawa ka lang ng kwento na akala mo gugurgurin ka ng mga netizens na yan. Unang-una, walang kakayahan na gurgurin at walang intensyon na gurgurin ka ng mga tao dahil wala ka namang kwentang tao. Sabi nga ba tudungisan pa lang kamay nila para gumurgur ng walang kwentang tao. Gaga, hindi ka mananalo, ha? Okay? Huwag mo nang gastusin ang pera ng bayang hayop ka. Wala na nga makain ng bayan, gagastos ka pa sa mga pulis. Imbis na mga pulis pumunta sa mga iskinita, okay, para gwardyahan ang mga krimen, dadalhin pa sa yung ay nako, bigatla ka. last time na nagkaroon kami ng ganito, nung Pogo, remember, nag-hearing kami ng Pogo. Pareho kayo may threat yan. Sabay kami nang nagkaroon ng death threats. No? That's why nag-request rin ako ng tulong dito sa Senate. So sabi ko sa kanya, if kailangan niya na... Walang gugurgur sa inyo. Ay, nag-echo. Additional security will provide it. Yung logistics and also manpower. So far, sir, yung other senators, wala pa naman natatanggap na ganon, similar threats. Wala naman akong nakukuha. So anyway, mga kababayan, okay, yan ay isang political stunt, isang kaletsehan na kunyari, kunyari meron death threat, 0.01% na nga eh. Di ba? Puro kasinungalingan, mga kababayan, itong mga bangag na ito, palibasa, kahit anong gawin, okay, ng mga talawan na ito, o mga makakaliwang grupo, ay hindi sila mananalo.
Katulad na lamang ng pinost natin dyan kanina. Ito katulad nitong si Trillanes na Julol. Nag-iikot-ikot. Ayan, mga bata. Ninutusan nila yung bata, mga bata, kunyari pagkaguluhan siya. Tapos alam mo ba, anong caption yan? Sabi ng caption nila, okay, babasahin ko yung caption na, kung mga botante lang sana, mga batang ito, panalo na sana. Marunong silang pumili ng tamang leader. Nakita nyo, ginagago nila? Unang-una, ang mga bata, hindi yan marunong pumili ng tamang leader. Okay? Dahil kaya nga sila bata eh. Kaya nga sila minor de edad, hindi pa nila alam kung anong kasinungalingan ang ginagawa ni Trillanes. Okay? Kung anong kajotahan ang mga ginagawa ng Maleta Gang. Kaya tigil-tigilan nyo yung paggamit sa mga bata. Sabi nga ni Zorro, kasi mahilig talaga lumapit ang mga bata sa aso ba yun? O, sa mga tuta. Tuta ba siya? So ngayon, mga palangga, ang ginagawa ng mga ito, nagpapapansin kasi nga, si Sara, grabe, si Sara kahit nasa Europa, ang sinisigaw ng taong bayan, Sara pa rin, Duterte pa rin. Kaya sila gumagawa ng optics. Teka, anong gagawin natin? Sabihin natin, may death threat tayo. Makisakay tayo dun sa ating attack dog. Okay? Sakyan na natin. Di ba? Ang dami nilang pumunta doon. Ginamit nila yung namatay na, ginamit ng kanila nung buhay, pati nung patay, ginamit pa rin mga gago. Right? Nag-optics pa rin siya. Ngayon, ang tanong natin dito kay Gatchalian, okay, sa isang Julol, isa pang Julol, anong batas? Magpaliwanag kang hayop ka. Nakalagay ba yan? Na kapag may death threat, dapat mag-provide siya ng sarili. Total mayroon naman siyang, ano tawag dito, budget sa opisina niya. Bakit taong bayan ang magbabayad? Taong bayan na nga nagbabayad lahat, ang nilalamon nyo dyan lahat, pati pagdanakaw nyo lahat, taong bayan pa rin. Magdadagdag ng security eh. So yun kasi nagpa-victim, nagpaawa ang gago. Hoy, virus, kahit ilagay mo yung sarili mo sa garapon, hindi ka mananalo, tandaan mo yan. Yan ang ilagay mo sa kipay mo. Okay, na hindi ka mananalo kahit anong fabricated narrative, political theater, public stunt, chuchu, whatever, anong tawag mo din sa drama na yan. Walang gugurgur sa'yo. Walang mag-i-interest sa buhay mo, kundi yung kapwa mong makakaliwa dyan sa bundok dyan. Baka sakali, pumunta ka sa bundok. Yung mga alagad mo dyan sa kabukiran. O baka yan lang ang mag-i-interest sa'yo. Pero yung matinong tao, walang mag-i-interest sa'yo, virus. Negative, 0.01 ka nga eh, di ba? Nakita mo ba yan? Yan ang magiging itsura mo pag nasa garapon ka na. Gusto niyang kumawala. 0.01. 99.9% loser ka. Para kang si Ben Tungaw. Kumusta ka na, Ben Tungaw? Hindi na siya sumagot, si Tungaw. Sabi ko nga, papatulan ba natin? Pero konti lang. Kasi may nag-send sa akin. Mag-shift muna tayo kay Tungaw. Okay. Ben Tungaw, anong pinagagawa? So may nag-comment kasi, ang sabi, ewan ko sino ito. Okay? May nag-comment doon sa kanyang bitag, kanyang Ben Bitag. Kailan po yung face-off nyo ni Maharlika? Waiting po sa'yo. Tapos ang sabi ba naman niya, papabasa natin. Yan ang sagot niya. Nababasa niyo ba? Ang tanong, kailan po yung face-off nyo ni Maharlika? Waiting siya sa'yo, sabi nung nag-comment. I don't know, follower niya to siguro. Okay? Sabi niya, pag may time ako, hindi mahalaga yung putres na chismosang yan. Hindi pala ako mahalaga. Ba't mo ako pinatulan, gago? Hindi pala ako mahalaga, Tungaw. Alright? Ikaw naman yung nanghahamon. Hindi naman ako nanghahamon eh. Sabi mo, bibigyan mo ako ng forum sa platform. Nanghamon ka na magdebate tayo nung charge accepted, bumahag yung pisot mo. Di ba? Yung mga ghetto accent mo. Nakakita kita, ikaw, Ikaw, Tungaw. Para-paraho lang kayo mga siraulo, mga sinungaling. Wala kang pinagkaiba kay virus. Okay? Wala kayong pinagkaiba sa mga drama ninyo
Natapang-tapangan kayo, pero pagdating sa actual na laban, mga bahag naman ang mga buntot ninyo. Alright? Si Tungaw, lumubog yung bayag, sabi ni Sarah Kalawing. Nabahag nga yung bayag yung piso. Nabahag yung pisot. Hoy, bitag! May nag-comment, wag ko na daw siyang patulan. Hindi, kasi nagdadrama-drama siya. Kaya mga drama mo, unang-una, nag-fake news siya about sa akin. Nagpakalat siya na nag-mislead siya, di ba? Na parang sinasabi niya doon sa kanyang post na, nasangkot ako sa, anong tawag dyan? Sa plunder at sa mga smuggling. Hayop ka, yung kapatid mo ang sangkot, hindi ako. Kaya pag may moment ako, talagang hindi kita bibitawan. Hindi ko bibitawan yung pisot mo. Talagang dapat ilabas natin yung pisot mo. Nasyado kang dalawan eh. Sa kabila ng ulan, nagbabiyay ang pastor mula sa chuchu-chuchu. Puro ka drama dito, oh. Kunyari tumutulong ka. Ayun. Hirap ng buhay, pansamantala, pinagsasamantalahan pa. Ito, basahin natin to 3 days ago. Kahirapan ng mga mahihirap. Sabi niya, hirap sa buhay, pansamantalang niloloko pa. Pinapansin lang kapag malapit na yung eleksyon. Todo buhos ang mga ayuda, pagkatapos baon sa limot. Bitagi ng mga ipolitiko, trapo. Ito ang mensahe ni Ben Tungaw sa pagtitipon sa dagat-dagatan. Okay, normal na tayo. Bitagi ng mga ipolitiko, trapo. Huy, nag-message ka doon, gonggong, pisot. Di ba, bitagin mo yung dalawa mong kapatid na Jolol. Bitagin mo si Bangag. Mga ispits, wala akong believe dyan sa mga ispits. Bitagin ko yung pisot mo eh. Bitagin mo yung kapatid mo. Nasangkot sa maleta gang. Oh, bakit hindi mo bitagin yung Comelec? Dahil sabi mo, dinaya ka ni George Garcia at hindi ka pinasok. Di ba? Hindi ka pinalusot. At si Amy ang pinalusot. Bakit hindi mo bitagin yung kipay ni Amy? Bakit hindi mo bitagin yan, gago? May pabitag-bitag ka, mag-resign ka na. Ay, mag-resign ka niya pala to. Uy, wag mo nang gamitin yung salitang bitag. Akin na ngayon yan. Akin na yan, vitag na yan. Vitag! Maharlika ang tunay na bitag at boljakan pa. Oh, nabitag ko na, di ba? Oh, ano to mga sinasabi mo? Teka, gusto ko lang ha? Too much trouble. Nobody cares. Lots of victims. Odds against them. Hindi ito sini. Totoo to. Nagpavitag na sila. Mga kawawang maliliit na rice at palay retailers na dating mga magsasaka gusto lamang makawala sa kahirapan gaya ng nagsumikap. Hirap pa rin, binabarat pa, niloloko pa. Chuchu-chuchu. Ay naku, wala ka ng kwenta, Ben. Nabitag ko na yung pisot mo. Puro kakatarantaduhan. Gusto mong solvin, sabi niya, galamay ng rice cartel sa Zaragoza. Tirador ng mga palay. Gago. Yung rice cartel, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Martin Araneta. Sila dyan. Ang dami nang nag-expose niyan. Bakit din mo pinag-uusapan? Bakit ito lang mga pinapansin mo? Takot ka, no? Bag kasi yung buntot mo eh. Ay, bag kasi yung bayag mo, yung pisot mo. Puro ka lang yung mga construction worker, yung mga maliliit na negosyo ang kaya mo. Pero si Satanas, bahag ang pisot mo. Puro kagaguhan. Ay, nako. Ayan, nandito pa yung kasinungalingan mo. Maharlika, mga kinasuhan ng plunder at rice cartel. Gago. Ang gobyerno ang rice cartel. Hayop ka. Puro kakaletsihan. Basahin natin yung mga comment dito. Okay? Alright. Basahin natin kung nagsasagot siya dito.
natin. May sinabi siya again sa akin. May nag-comment. Feeling untouchable yan si Maharlika. Hoy, hindi ako feeling untouchable. Feeling pretty lang ako at feeling maalindog today. Right? Tapos sabi ni Bitag. Hindi na pala siya Bitag. Pisot na pala siya ngayon. Say what? Says who? Let's see. Tinatakot mo ba ako? Ha? Naninindak ka ba? Uy, umurong na yung bayag mo. Palitan mo na yung bitag-bitag na yan. Palitan ko na tong Facebook ko, ako na si Bitag. Gusto ko ba? Palitan ko, Maharlika, Bitag Buljakan. Yan na lang pala pangalan ko. Kasi bitag kita eh. Right? Palitan ko na yan. Yan ang bago ko yung pangalan. Humanda ka, bibitagin ni Maharlika, si Pisot. Ben Pisot ka na lang. Mag-Ben Pisot ka na lang, di bagay sa'yo eh. Ano ba sabi nito? Ayan, tumasagot siya sa comment. Ang cheap mo ha. Sumasagot ka sa comment, tapos parang troll mo rin to. Nung sabi naman nag-comment, Maharlika, tapos na ang kanyang maliligayang araw. Kailan? Mga troll din to ni Pisot. Ben Pisot. Wala, mga palangga. Napatunayan natin na siya ay hanggang pang-sindak lamang. Alright? Ito yan, binabasa ko lang itong mga kadyutahan na to. Okay, tignan natin. Tignan mo, hindi mo to sinagot, Ben Pisot. Nagtatanong lang, di ko maintindihan, bakit plunder? Hindi naman siya nagtatrabaho sa gobyerno, sabi ni Danilo Tarlac. Ayan, ba't di mo sagutin yan? Tama yung tanong ni Danilo, bakit plunder? Kasi nagpe-fake news ka. Nagmi-mislead ka, Ben Pisot. Di ba, isasama mo ko sa plunder eh. Yung kapatid mo ang sangkot sa pagpa-plunder ng pera ng bayan. Gunggong ka eh. Gunggong ka, Ben Pisot. Magsumbong kay Ben Pisot. Akin na yan ha. Mga palangga, ako na ngayon si Maharlika, Bitag Buljakan. Maharlika, ang bagong Bitag Buljakan. Tapos meron tayong bagong Ben Pisot. Kasi wala ka naman binibitag eh. Pinipisot-pisot mo lang. Tama? Gunggong to. Utak tsungaw. Tsungaw. Binabasa ko tong hayop na to. Dahil sa pagpapakalat mo ng fake news, sabi niya, lagot, Maharlika, kakasuhan ng plunder. Ginagago mo yung tao, binobobo mo. May pag-geto-geto, accent ka pa. Ninakaw mo lang yung accent mo sa ghetto. Alam mo yung ghetto? Siguro alam mo ibig sabihin ng ghetto, di ba? Ikaw, yung mukha mo. Hindi ka naman mukhang mamahalin. Mukha kang mumurahin. Tag 3-5 lang yung mukha mo. Oh my God. Napanood ko yung sinabi ni Maharlika, matindi ang patama. Kaabang-abang yan. Wala na kayong aabangan. Kasi naduwag na nga siya eh. Sabi pa nag-comment na tanga. Buti nga, madideport na si Maharlika. Alam mo, narrative yan ng mga bangag nila, taning pa noon, ay dideport ako. Bakit gusto niyo ako i-deport? Punyata kayo, ingit na ingit kayo, no? Ay, naku, mga yawa na ito. Bakit gusto niyo ako i-deport? Good luck. Getungaw. I love that. Sabi ni Sama Trib, Getungaw. Mabuhay ang original Bitag Mother Dragon. Yan, buisitin natin siya ng pangalan ko. Bala ka. Siguraduhin, ipapaano ko na yan. Ano tawag dyan? Ipapapatent ko na dito sa Amerika. Maharlika, Bitag, Buljakan. Para yung mga tao pupunta na sa akin, ako na ang bagong Bitag. Yari ko, Ben Tungaw, Ben Pisot. Ay, nako, bakit ang pera ng mga Pilipino ang gagasusin? Siya naman ang itong gaga. Sabi ni Michelle Perez, you're talking about virus, di ba? Ayun na nga. Kaya dapat na silang tanggalin. Si Ben Pisot ay dapat din debunk yun. Afterwards, just ignore. Insignificant creature, sabi ni Vega. Baka last ko na yan.
Hindi, pero minsan nasarap din siyang asarin eh. Gusto niyo ba papalitan ko na yung pangalan ko? Magbotohan tayo dito. Ha? Gusto niyo ba not Ben. Maharlika Bitag Buljakan. Magwawala yun. Akin yung bitag na yun. Bisot Tolpok. O ngayon sabi ni Dragon 2026. So anyway, mga kababayan, wala, hindi na siya sumagot. Sayang, ano? Okay, sana yung face off namin eh. Palibasa, naduwag siya. Ang tapang-tapang niya nung una, di ba? Anong ibig sabihin nun? Yeah. Yun na nga, Jopi, pinapakalat niya ng plunder daw ako. Di ba? As in talaga, yung mga matatalino, well, wala naman siguro ikaw matalinong follower, siguro mga naniniwala sa'yo, siguro may mga matatalino kayong follower, kaya nandito na sila sa akin, may mga nababasa ko, nag-unfollow na eh. Kasi akala nyo kasi palangga, matapang-tapangan siya, di ba? Nambibitag siya. Pero ngayon, napatunayan natin na mga bobo pala talaga itong mga tulfo. Di ba ang bobo? Imagine mo, magmi-mislead, Maharlika plunder. Wala ka talagang pinagkaiba sa kay Satanas. No, Maltese citizen ako. Maltese ako. Maltese citizen ako katulad kay Gibo. Right? Later on, maging Spanish citizen. Alam niyo ba na you can get your citizenship for 2 years? In 2 years? Sa Spain? Halika na, lumipat tayo sa Espanya, magpasakop na kayo doon. Right? Magpasakop na kayo doon. Visit, ang lungkot-lungkot ng buhay natin sa Pilipinas. Ang lungkot-lungkot ng buhay ninyo. Sa totoo lang, ang lungkot-lungkot dahil sa ngayon, baha kayo lahat. Lahat na lang ng kahirapan, nasa inyo na. Ay, may sinabi si Baste, may bago. Sa PDP, pagyan natin. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this Correct. 2028. Now I go back. Tingnan nyo. Uy, wala si Baste. The unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. That's true. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? Grabe. Yun lang pala yun. Okay. Alam na natin lahat yan. Well, ganito lang yan. Sabi ko nga sa inyo, luto na yung impeachment. Luto na yan. In-expose ko yan sa inyo. Tinrabaho na nila yan. Alam nyo naman yan, di ba? Worst case scenario, sa 2028, andyan naman si Baste. Or gusto nyo ako? Boboto nyo ba ako? Pag ako binoto nyo, first day ko, ubos silang lahat. Ubos siya mga yan. Hindi ako nagbibiro. Pag ginawa niyo akong presidente, kasi hindi naman ako gagawin presidente, di ba? Dahil di naman ako qualified pa. Okay? It takes time para maging ma-qualify ako. Pero wishful thinking, kung ako ang presidente, mabilis na yung isang buwan. No. Matagal na yung isang buwan. Maubos natin ang mga kawatan. Bibitayin natin silang lahat. As in, by hook or by crook, bibitayin natin, ipasuka ko lahat ang pera sa kanila. Lahat, ibabalik ko sa bayan ang pera ninyo. At pababahain ko ang mga bahay nila. Doon ako magbubusa maraming tubig.
Sila lang ang baha. 'Di ba? Yes, o-order ako. Bahay ni Maletagang 1, ni Maletagang 2, okay. Magdala dito ng isang, gaano ba karami yun? Ilang cubic, whatever, ilang drum na lang. Okay? Magkamali pa ako. Maglagay dito ng 100 drum na tubig para sa pamilyang ito. O di tapos na. 'Di ba? Ang buhay nilang inutang, ang baha nila na pinaanod sa mga tao na nangamatay, yun din ang babawi sa kanila, 'di ba? Sabi nga nila, ang basurang itinapon nyo, babalik din sa iyo. So yung bahang pinakalat nila, pinarami nila dahil kadahilanan na namatay ang ating mga kababayan, ilalagay ko sa mga bahay nila. Yun ang gagawin ko. Okay, kaya sila takot na takot eh. Kay Sara Duterte kasi wala silang kandidato na pwedeng tumumba sa mga Duterte. Kung ma-impeach sila si Sara, andan pa si Inday. Ay, si Inday. Kasi alam ko gagawin talaga dyan si Baste. Din ako na. Duterte na ako eh. Magpapa-change name ako. Maharlika Bitag Duterte na, o di ba? Ang dami ko ng pangalan. But seriously speaking, mga kababayan, ito ang mga ginagawa na kahayupan ng bangag, kasinungalingan. Ano na naman gawin sabi niya sa SONA? Habulin natin, panagutin natin ang mga, mga magdanakaw. Paano yung panagutin? Si bangag ang magdanakaw eh. Ulit-ulit. Sana mailagay na sa garapon niyang hayop na yan. Sana talaga. Ano akong masabi? Kasi matapos na yan. Sa SONA, in-interview na yung mga bagets. Ay, naku, kaya mo na yung mga jotang genimes na yan. Pwede tumakbo at uuwi na ako sa Pilipinas, sabi ni Kate Wazon. Ayaw mo, darating tayo dyan. Takbo ko. Kailan muna natin ibitayin yung mga hayop na yan. Tsaka diba, tinamnan nila ako ng kaso. Bago tayo pumunta dyan, sa takbo-takbo na yan, dapat muna, i-clear ko muna yung pangalan ko na nag-fabricate ng mga crime ang bangag na administration. So, hindi pa ako pwede tumakbo. Right? Sabi ni Virginia Malonzo, ano kayang sasabihin niya sa State of Nakaw achieved ni Bangag? O nga, na State of the Nakaw achieved. I love that. Kahit si Baste tumakbo for president, panalo pa rin siya, sabi ni Vinnie Bileno. Truly, diba? Ano pa ba, mga kababayan? Mia Pochi, unahin muna niya yung sarili niya. Well, I hope talagang malagay sila sa garapon. Malalagay kayo sa garapon. Susunod. Ay, nako, Madam Lenny Lugaw, nagpo-promote ngayon ng Pink Nation. Mga kababayan, malalagay sa garapon si virus at si very soon. Naging soko na tayo. Ilalagay sa garapon ang mga maletagang si Satanas, Sandro, Abangan. Ay, nako. Nabubuwag na tayo sa kakaano nila. Nakakabuwang kasi yung mga katarantaduhan ng mga hayop na yan eh. Ilalagay natin si Lugaw sa kay Bolet. Kumusta na ba si Bolet? Okay, dahil sinabi ninyo, Maidan, sige, gagawa na ako ng kontrasona. Anong gusto nyo? Boses. Magandang umaga! Magandang umaga sa'yo po! Gusto mo ba boses matching ako? O gusto nyo boses ko? Abangan ang bilat ni Lisa. Papasukan ng lusong. Alam niyo yung lusong? Yung hawak-hawak ni virus kanina. Imagine niyo yung lusong malagay sa bilat ni Satanas. Sabi ni Mia Pochi, State of the Laway and Sipon 2026. Abangan. Ay, nako. Abangan ang mga putang na. Abangan ang mga yawa, mga alpot, Ginoong Gagmay. Ano nang gagawin natin sa bayan natin, mga palangga? Yes, romantic moon.
Imagine mo, romantic mo, ng bilat ni Satanas, toslo ko naton sang lusong. Lusong, bayo, babayuhin. Di ba? Yung pang nilopak. I know, right? Sabi ni KBM, any updates on Alpots in The Hague? Ando doon pa rin daw sila, nag-away-away na yata sila. Ayaw mo na ng cellphone, natira na natin yan. MD, tinabig ng buy-on ng new health secretary ang ulo nila ni Satanas. Nasagi yung yung butod ni Satanas. Kaya mo, hindi lang butod ang masagi. Okay, hindi lang butod. Malay mo, yung buong niya, malagay sa garapon. Anyway, wish lang naman natin talagang pumantay na lahat ng mga paa nila, malagay sila sa garapon, kasi sobra na yung pagnanakaw nila. Kaabang-abang etong state of nothing achieved di Bangag. Well, mas kaabang-abang siguro yung ating counter SONA. Sabi ko, I'll try my best na makapagsulat ng ating counter. Jeremiah 29:11. Sabayan niyo ako. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pakisabi sa katabi mo, maganda ang plano ni Lord sa'yo. Planong bigyan ka ng hope at planong bigyan ka ng future. So, unang-una, maraming salamat po sa lahat sa inyo na nagbigay ng oras ngayon, kahit na medyo mabilisan lang yung pag-organize nito. Prayer for the nation. Sa Lunes, may SONA. Many people have used this before the SONA, yung SANA. So, we were thinking about a discussion kung saan nung narinig namin ang isang kilalang lingkod ng Diyos, pastor of, at one time, the biggest church in Mindanao. Kasama ko po sa DFA, he was a senior undersecretary, si Pastor Ernie Abella. Nung narinig namin siya kahapon ni Pastor ni former secretary ng Anti-Red Tape Authority, Jeremiah Bellica, sabi namin kailangan sila marinig nung iba, at kailangan marinig to lalo-lalo na po ng Christian community. At sabi po nga po ni Brother Ernie, ni Kuya Ernie, Alan, dapat lahat ng Kristiyano, pati ang Katoliko, pati ang Aglipay, lahat ng church na naniniwala sa Panginoon Jesucristo ay dapat makinig sa ating message dahil kailangan ang body of Christ ay nagkakaisa. So of course, this is for everyone, maging Muslim, maging hindi believer, maging someone who doesn't believe in God or someone who is searching in the sense of nation building. But in the sense na ano ang ating dapat gawin ay para sa atin tong mga Kristiyano. Let me start by the word sana. Ano po ibig sabihin ng sana? Sa English po, yung iba I wish, yung iba I hope, di ba? So, hindi ko alam kung narinig nyo na to sa ibang mga ministro o sa ibang mga pastor o iba pong mga nagsi-speech, no? Ibang-iba po ang salitang hope sa Hebrew, sa Bible, sa modern English. Pag tinignan nyo po, ang word po sa Hebrew ay active, na basically ang sinasabing, huwag ka mag-alala kasi hindi bahala na si Lord. Because we can hope in the Lord. Yung isang pastor nga sa CCF, gumawa siya yung rope. Pinakita niya kasi parang yung salita sa Hebrew, parang ang equivalent niya, rope na tinali sabay-sabay na kaya mong asahan. Kaya nga pag-asa. Di ba? Kaya mong asahan. Pero sa Pilipinas, so halimbawa, kung nag-open air tayo ngayon, Alan, paano yon? Walang bubong, baka umulan. I hope it won't rain. Di ba?
paano yon? Wala na tayong makakain bukas. Hindi, may pag-asa. Hindi po yun ang hope o pag-asang sinasabi po sa Bible. So halimbawa po sa Bible, pag may battle or may gera, sabi, kung yun po ay laban ng Panginoon, panalo na po yun. Ang mga apostles po, kasama ng Panginoon Hesus Kristo, medyo nakita na nila yung ilan miracles. Pero nung sinabing may pupuntahan sila, nagkwentuhan sila. Sabi, sandali, saan tayo matutulog? Sandali, saan tayo kakain? Bakit? Kasi nung panahon po nila, wala namang bus, wala namang train, at walang pong grab. At pag sila wala pong mga gasolinahan na kung saan may Chowking, may Jollibee, di ba? So nung panahon nila, pag maglalakad ka, pag mayaman ka, baka may camel ka o donkey, di ba? May karwahe. Pero usually sila naglalakad, yung sandalya, nakasandalyas. Kung may sapatos sila, o kung may sandalyas, yung iba nakapaa, di ba? So nag-uusap-usap sila. Eh alam ng Panginoon Jesucristo ano na sa isip nila. So ano sinabi sa kanila? Seek first my kingdom and righteousness, and everything else shall be added unto you. So, hindi po masama na magdasal na may pangmatrikula para sa anak. Dapat natin pagdasal yon. Hindi po masama na pagdasal natin gumanda ang mga ospital at sagutin ng PhilHealth lahat ng may sakit. Kahit bata pa tayo. Actually, bata pa tayo, pagdasal na natin para pagka medyo marami ng maintenance na medicine at kailangan na, may answered prayer na, di ba? Hindi masama pong ipagdasal yon. Ang sabi lang ng Panginoon, ang unahin mo muna, yung kingdom ko at righteousness. Kung tutusin mo, tama, di ba? Bakit? Kasi kung inuna natin parate ang kanyang kingdom at righteousness, kahit hindi mo ipagdasal na magandang ospital, magandang ospital. Pag pinagdasal na walang baha, kung walang corruption, and I'm not only talking about flood control corruption, I'm talking about gumawa ng bahay sa ilog na hindi naman dapat. Palayan yon, hindi naman na-convert, pinununan ng mga bahay. Di ba? Maraming dahilan. Yung pagputol ng mga puno, illegal logging. Di ba? Maraming dahilan kung bakit bumabaha. Pero tama nga naman pala sinabi ni Lord. Di ba? O yung sa eskwelahan, kung maganda ang takbo ng gobyerno, nandyan naman yung pera. And I'm not talking about this administration. I'm talking about every administration. Di ba? I'm talking about even yung administration na tatay nyo, lolo nyo, pinagdaanan. Siyempre, nagbabago. Alam nyo po, nung first, kay President Marcos, libre yung elementary, hindi libre ang high school, ha? Tapos, pagdating po ni President Cory, naging libre po yung high school. Of course, kulang yung pondo, kaya nga nagkaroon din ng mass yung graduation. Panahon ni Pinoy, halos kumpleto na yung classrooms. Pero dinagdagan ng 2 years, K-12. So nagkaroon naman. Pero ang daming ginawang school building at reform si President Pinoy. Pagdating kay President Duterte, libre naman yung state universities. Di ba? Dito naman sa Taguig, since 2010, awan ng Diyos, lahat ng graduate, may scholarship. Di ba? But ang point ko po, if we seek His righteousness, we seek His kingdom, wala pong conflict yon. Nung tinuruan tayo magdasal ng Panginoon Jesucristo, ano sabi niya? Pag nagdasal tayo, di ba? Our Father, who art in heaven. Dinadasal po natin yan, whether sa Katoliko, whether sa Aglipay, whether sa Baptist, whether sa Pentecostal, basta Methodist, lahat po, di ba? Ano sabi niya? Lord, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ba't natin dinadasal yon? May gutom ba sa heaven? Meron may sakit ba sa heaven? May scam ba sa heaven? Whether yan ay text o pyramiding? Wala. Kasi hindi lang because it's heaven where God has His throne and kingdom, but it's also because the culture of that kingdom. Tingnan nyo po, pumunta kayo sa ibang, hindi siya kingdom, pero pumunta kayo sa ibang nation. Punta kayo ng Singapore. Okay. Sa Singapore po ba, pag naglalakad ang mga dalaga ng alauna, 2:00 ng umaga, may danger silang mabastos? Almost zero. Tingnan nyo po sa Japan, pag naiwan nyo pitakan nyo o bag nyo, sa maraming tao pa, may danger ba yun na manakaw? Maliit po ang danger, halos wala. Bakit?
Kasi po yung kultura. So, we're here today talking about the biblical hope because sa Monday we will hear the SONA and we're praying. Praying for our leaders, praying for our country, praying for our future. Pero hindi pwedeng yung hope natin nasa tao. Hindi pwedeng yung hope natin nasa politika o proseso. May nakita ko kahapon, sabi, Sir, bawi na lang tayo sa 2028. Alam ko ibig niya sabihin, di ba? Pero between now and 2028 or 2028 to 2034, ano ba gagawin natin as God's people para magkaroon ng pagbabago? And that's why we will have time with Pastor Undersecretary Brother Ernie and Brother Jeremiah and my question and answer mamaya. So yung short part ko, in-explain to sa akin, I think 2021, ni Bishop June Escosar ng Victory or Every Nation. Sabi niya, Alan, may simple kasing formula yan. No? Binanggit niya po yung isang Greek philosopher, si Grotius, na sabi niya, you cannot rule an empire unless you know how to rule nations. But you cannot rule nations if you don't know how to rule a village. And you cannot rule a village unless you know how to rule your family. And you cannot rule your family or serve your family unless you rule yourself. Di ba? So, isang nanay, tatay, kuya, ate na head ng family, breadwinner, pero sugarol, lasenggo, nag-adik-adik, hindi niya po pwedeng pangunahan yung pamilya niya. Kahit na may leadership potential siya. Kahit ma-elect siya. Di ba? Because nga, you have to start with yourself. So, based off yung kwento niya yon, sinasabi nga niya, so the first part sa pagbabago sa ating bansa ay revival of the heart. We have to admit na patay tayo because of sin. Di ba? But because God forgave us, because His Son came, pwedeng mabuhay tayo ulit. At ang muling mabuhay ay revival. Revival, di ba? So kung lahat tayo patay ang puso, okay lang magnakaw, okay lang magsinungaling, okay lang mandaya sa exam, okay lang may hingian pagka magbabayad ng tax, di ba? Walang pagbabago, kahit baguhin mo yung sistema, kahit napakagaling ng leader, ng secretary, ng commissioner, ng executive secretary ng Pangulo. After the revival of the heart, saan ba pumupunta ang mga taong na-revive yung heart? Di ba sa church? Whether yan ay maliit na church, house church, whether yan ay napakalaki na church, whether ikaw ay consistently sa isang church or sa maraming church, yung body of Christ, church. So yung pangalawa po ay restoration of the church. Bakit po restoration? Kasi yung unang church po, yung iniwanan ng Panginoon Hesukristo, ay medyo may mga pinagdaanan. Di ba nung una, yung ibang apostol gusto nga, pagka yan ay Gentiles o hindi Hudyo, eh kailangan i-circumcise, kailangan ganito pagkain nyo, etc. So maraming binago ang Panginoon. Nagdebate pa si Apostle Paul, di ba? At si Apostle Peter, nagkasundo sila nung nagdasal sila. So yung unang mga doktrina, at kung saan yung kapangyarihan, healing, casting out of demons, yung mga community magsasama-sama, maraming wala, biglang lahat ibibigay pera nila to share with everyone. Nawala po yun over time. Nagkaroon ng denominations, nagdebate, nagkaroon ng iba't ibang doktrina. Yung iba, church, dapat nakikilam tayo sa politika. Yung iba, hindi tayo nakikilam sa politika. So, hindi tayo dito para mag-debate ng doktrina. Pag nag-debate tayo ng doktrina, hindi po tayo matatapos. That has been going on for more than 2,000 years. And we're not proposing today na matapos yon, but we are proposing that after the revival of heart, there has to be a restoration of the church. Bakit po? Gusto po natin magbago lipunan. Halimbawa, ako personally po, isang nilabanan ko po dito po sa siyudad ng Taguig, sa buong Pilipinas, but dito, yung sugal. 'Di ba? Hindi ko ginajudge yung mahilig magsugal, mahilig maglibang, pero in reality, it's hard work. 'Di ba? It's your purpose. So, ang dami nangyari, kaya hindi tayo nagkaroon ng casino, hindi tayo nagkaroon ng sabungan. In fact, kung natuloy yung casino sport, hindi ganyan yung BGC ngayon. 'Di ba?
Ang problema, hindi naman natin preach yun, hindi natin in-calculate sa mga eskwelahan. So, nung nagkaroon ng online gaming, ang dami din pong nalunod sa online gaming. Total, wala namang masama. 5 piso, 10 piso. Pretty soon, tricycle driver, jeepney driver, arawan na sa construction, yung pangbuong araw niya na itaya na. No, what's my point? Hindi po masasabi ng church sa gobyerno, itigil nyo yung sugal, kung mismong mga nasa church nagsusugal. Hindi po masasabi ng church, gusto namin, mga opisyal namin ay loyal sa asawa. Madalas ko itong marinig po sa mga Amerikanong pastor na sinasabi ng ibang mas bold na pastor. May kilala akong mga pastor, 2-3 ang girlfriend dun sa kanyang flock. Paano mo sasabihin ngayon sa politiko? Paano mo ngayon sasabihin sa head ng university? Paano mo ngayon sasabihin sa mga ibang religious leaders, katulad ng pare na may vow of celibacy? Paano mo sasabihin na dito sa church namin, nagbabago kami, buhay ang Panginoon, samantalang dito sa church namin, ganun ang nangyayari. So, hindi ko po sinasabi na may perfectong church, ha? Hindi po yun ang message natin today. Ang message po natin, kung dati may 3 R para sa bata matuto, reading, writing, arithmetic. Sounds like yung arithmetic lang, na sounds like R. Sa atin po, may 4 na R. Revival of the heart, reformation of the church, at pag-reform na yung church, meron na po tayong power sa reformation of society. Sabay-sabay naman pong nangyayari yan. Kung 10 pa lang kayo sa church, 10 pa lang na-revive yung heart, pero dumadagdag. Kung 10 yung church na may 10, 100 kayo. Kung yung 10 na yun sa church, nililinis ang buhay, nililinis yung church, maganda ang patakbo, may reformation, meron silang moral ascendancy, may power po sila pag lumalapit sila kay kapitan, pag lumalapit po sila kay principal, pag lumalapit po sila kay head ng university, pag lumalapit po sila sa Coast Guard, pag lumalapit sila sa LTO, di ba? Ano po yung isang R? Yung isang R na makikita mo sa revival, sa reformation at restoration po ay repentance. And let me stop there by saying this, di ba? Sa hope, sinabi na natin yun, iba yung hope doon po sa Bible, sa hope sa English. Sa English, parang sana mangyari. I hope so. Sa Bible, may active belief ka mangyayari kasi ang pag-asa ko sa Panginoon. Ganon din po sa repentance. Ngayon po, yung parang repentance is, Alan, ang ingay-ingay mo naman, sorry. Alan, late ka na naman, sorry. Napagalitan ko ng asawa, sinabi ko nang wag mo tong gawin, Alan, ginawa ko pa. Darling, pasensya ka na. Hindi po yun yung repentance. Yung repentance po, hindi ka sorry dahil nahuli ka. Sorry ka dahil mali. At may sorrow sa heart mo, sa soul mo, na nagkasala ka sa Panginoon o sa kapwa-tao. Di ba? Minsan ako nasa argument, na napupunta sa hit ng argument. Lalo pag family member yon, di ba? O lalo kung ka-close mo. Then afterwards, pag lumapit ka, sabi mo, tol o pare or sis, pasensya ka na talaga. Ramdam mo kung talagang he meant it, di ba? So, yun po ang, I'll not elaborate on that, but if nakukulangan kayo sa pagbabago sa ating bansa, sa kahit anong level, sa church, sa ekonomiya, sa gobyerno, sa edukasyon, sa kalusugan, it's because kulang po ang ating repentance. Kaya hindi nagkakaroon ng revival. Kaya nabibitin yung restoration. Kaya yung reformation. Diba? So if we want something new, you need renewal. But something old cannot be something new. So kung sasabihin ko sa inyo, ang bagong Alan ay on time parate. Sige po, speaker ka ngayon. Anong oras ka magsasalita? 2:30. Anong oras ka dadating? 3 o'clock. Hindi po new yun. Yung pa rin yung luma. So, we worship together. Mamaya may Q&A. Ang daming young people dito. Please pray over the weekend for everyone. For everyone, no? For our nation, for our city. Pray na talagang yung, sabi po nung ating ni Pastor Ador, thank you sa pagpapakilala, Pastor Ador, sabi mo, kung anong itatanim,
yun ang ating aani.